Bakit cancer ang number 2 deadly disease sa Pilipinas? May family history ba ng cancer sa pamilya nyo? Kung oo, mas kailangan mong marinig ito. Maraming Pilipino ang naniniwala na malalaman agad nila kapag may cancer sila. Yung iba naman, iniisip na basta wala silang bukol, wala silang dapat ikabahala. Pero ang totoo, maraming uri ng cancer ang halos walang simptomas sa umpisa. Kaya madalas nahuhuli ang diagnosis. Habang mas maagang nadidetect, mas mataas ang tsansa ng mas epektibong paggamot. Ang nakakatakot sa cancer, kapag nahuli, maaari itong kumalat sa ibang bahagi ng katawan at maging mas mahirap gamutin. Ayon sa mga health experts, isa ang cancer sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya mahalagang huwag baliwalain ang mga warning signs at regular na magpa-check up. Napansin mo ba, may kakilala kang matagal nang inuubo pero hindi nagpapatingin. May kamag-anak na biglang pumayat kahit hindi naman nagda-diet. May taong may bukol pero natatakot magpasuri. May iba namang may dugo sa dumi o ihi pero umaasang mawawala rin. Minsan, dahil takot tayong malaman ang resulta, mas lalo nating ipinagpapaliban ang pagpapacheck. Ganito kasi yan. Ayon sa mga pag-aaral, ang cancer ay nangyayari kapag may mga cells sa katawan na nagsisimulang dumami ng hindi na kontrolado. Depende sa uri ng cancer. Maaaring maapektuhan ang baga, suso, bituka, atay, prostate at iba pang organs. Ayon sa health experts, ilan sa mga pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas ay breast cancer, lung cancer, colorectal cancer, liver cancer, at cervical cancer. Ang dahilan kung bakit marami ang namamatay dahil sa cancer ay hindi lang dahil delikado ito, kundi dahil madalas natutuklasan ito kapag advanced stage na. At dito nagiging mas mahirap ang paggamot. Pag-usapan natin ang mga practical tips. Ito yung mapapayo ko. Number 1, huwag baliwalain ang mga simptomas na hindi nawawala. Number 2, magpatingin kung may bukol, hindi maipaliwanag na pagpayat o abnormal na pagdurugo. Number 3, iwanan na ang paninigarilyo, secondhand smoke at pollution. Number 4, kumain ng mas maraming prutas at gulay at mga plant-based whole food kasi sila ang may mga antioxidants at anti-cancer compounds. Number 5, huwag magpuyat para mapanatili ang lakas ng immune system. Number 6, magtanong sa doktor tungkol sa cancer screening na bagay sa edad mo. Tandaan, hindi lahat ng cancer ay may iwasan, pero marami ang pwedeng maagapan kung mas maaga itong matutuklasan. Hindi lahat ng bukol ay kanser. Hindi lahat ng ubo ay kanser. Hindi lahat ng pagpayat ay kanser. Pero kung may simptomas na paulit-ulit, lumalala o hindi nawawala, mas mabuting magpasuri kaysa manghula. Meron ka bang kakilala na meron ng mga simptomas na ito? I-share mo ito sa kanila. Gusto mo bang matuto paano gumaling sa natural na paraan? Attend our free online health seminar. Click the button below to register.